Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning Philippines! And to all Asian countries. Aba, English tayo ngayon. At syempre, kung saan ka mang napalap ng ating mundo, ay good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na sa ready nang matutulog. At hingin ko muna ng inyong 12 minutes para sa ating Tuesday episode ng All About G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana Daily Vlogs. At syempre maraming salamat ulit. Panibagong araw na naman, panibagong pag-asa para sa ating lahat. At syempre sa akin dito iba yung oras. Hapon po sa akin ang oras na ito. Sa Pilipinas ay alas 6 ng umaga, habang sa akin naman alas 4 ng hapon ng Lunes. So, ayun, ako ay walang trabaho ngayon as per recording time. Dahil po ay Sunday and Monday ay day off namin. At yun, mga masters at mga ka-G, anong balita po sa inyong lahat dyan? Ay mamaya po ay meron na naman tayong Premier Marathon sa ating bahay kulitan. At yun, ang ating first na host ay ang ating Miss Ann Hombre Vlogs. Ang ating second host ay si Inday Ana Vlog. At ang ating batch number 3, walang iba kundi ang nag-iisang Doc Zenaida Porciuncula. Yun, patuloy tayo sa ating pag-enjoy sa ating kulitan at tayo mag-feed muna sa ating G. Dahil ang G natin ay gutom na po yan. At parang, ayun, nakita nyo na yung bagong food niya. Kaya po siya ay super excited. Yun, naguguluhan na po si G. Parang ano na yun, kasi kinuha ko na yung kanyang lalagyanan doon, yung bowl niya. Kinuha ko na doon, so hindi niya na, wala siya doon yung pinapatungan niya, walang laman mula doon ng bowl niya. Kaya bumaba. Ayun, nagagalaw si G natin. Ewan ko ano gagawin niya. Bababa ata si G natin. Pag timing yan. Pag pumaba si G natin, ay ilalagay natin yung pagkain. Yan. Siyempre, natago yan sa ating guaranteed freshness na container para po ay ma-remain fresh ang pagkain ng ating G. Alright, ayun. So, ibaba ang G natin. So, syempre, ngayon po ay umaga dito upon recording time. At medyo maganda yung panahon namin ngayon. Ito yung si G natin, bumaba na naman. Sa, pinapaano lang natin yan. Ikot baba lang yan. Taas baba, ikot sa loob ng kanyang bahay. Para syempre, dila naman yung exercise ni G natin. Importante kasi si G ay maka-exercise po siya. Tingnan mo yung medyo gloomy day. Medyo mahangin-hangin, medyo may ulan-ulan ng konti, kaya hindi siya mainit. It's a beautiful day today, mga masters at mga ka-G. Ayan po ang ating G, oh. Ayun, yan. Nakita niyang bukas kasi yung kanyang pintuan. Sabi niya, chance ako na to makalabas. Buksan lang yung daddy ko yung pintuan. Ako'y aalis agad. Akala niya kasi ganun kadali lang, no, mga masters, mga ka-G. Anyways, remind ko lang po kayo, kamusta na po yung ating apple cider vinegar with raw honey. At syempre yung ating pinapainom sa inyo tuwing umaga. Dahil po yung makakatulong talaga sa ating digestive system. At yun po, tandaan nyo lang po mga masters, mga ka-G, na yung kain natin kailangan 3 times a day yun. At 7 to 8 in the morning, yun ang the best time to eat your breakfast. Dahil active po yung ating tiyan, ating stomach is very active. So kailangan natin dagdagan, lagyan ng trabaho, patrabahuin natin yung ating tiyan. Lagyan natin ng pagkain po. Ayan, ilalagay na rin natin yung pagkain ni G. Gutom na po yan. Hindi pa. Siyempre na natin si G. Baba muna natin ito yung Ay, naku, G natin. Super cute talaga. Lagay na natin yung food ng G natin. At ayan, kita niya na yung kanyang pagkain. At mamaya ilalagay din natin yung ibang tingnan natin yung makalagay tayo ng ating watermelon. Ayan, di ba ang galing ng G natin kumain.
Ayun, di ba mga masters, di ba? Balik tayo sa ating lecture. Bakit ko ba pinapaulit-ulit ang ating lectures? Kasi syempre gusto ko talagang ma-learn niyo po. Kasi meron tayong mga ibang mga kasamahan dito na first time na dumayo. First time po na dumalo. Ah, ano pala, tsaka siyang iba ay nagmumute naman talaga. Di ba? Nagmumute sila, ano lang, play all lang. So, hindi nila naririnig yung ating lecture. Alright, so, yun po, importante po, pag kumain po tayo 7 to 8 ng breakfast, dahil active pong tiyan natin, yung stomach. And then, after 4 hours, kasi yung breakfast natin, hindi naman talaga heavy yun eh. So, pag lunch break, pag lunch time naman natin is 12 to 2 in the afternoon or noon time. 12 o'clock noon, dapat kumakain na tayo. And then 6 o'clock na naman sa gabi, 6 to 7 or 5 to 8, somewhere around there, 5, 6, 7, yun ang the best time to eat your dinner. Pero tandaan po natin na wag mo lumampas ng alas 8. Alas 8. Ang dinner natin ay dapat before 8. Wala na tayong kinakain, mga masters. But alam nyo ba kung bakit? Kasi kailangan tayo by 10 o'clock or 10:30 nakahiga na po tayo sa kama. 'Di ba? Bakit po tayo nakahiga na? Magpe-prepare na po tayo for what we call sleep. English naman 'yun, 'di ba? So kailangan natin matulog by 10 within 10 o'clock hanggang 11 o'clock yung maximum. Siguro mga 10:30, 10:45. Kailangan talaga ay makapag-relax ng katawan natin dahil pagpatak ng 10 or 11, let's say 10:50 yung maximum, ay dapat nakapikit na po tayo at nakatulog na. So pag kumakain tayo ng dinner, make sure na bigyan natin ng 2 oras na gap bago pa tayo mahiga. Kasi kailangan nating paggalawin muna yung pagkain sa loob ng ating bituka, sa ating tiyan, bago pa tayo humiga. Dahil yung gravity po ay mahirap na po ipagalaw yung pagkain pag nakahiga ka na kasi flat na po yan. So nakatayo o nakaupo ka pa, syempre, ang daloy, ang nakakatulong po ang gravity. At syempre tandaan po natin ng ating intestines po ay kailangan gagalaw yan. So kailangan din tandaan, always remember ha mga masters, kasi lagi ko lang inuulit-ulit ito, na habang kumakain po tayo, make sure po na hindi tayo iinom ng any liquids. Bawal po sa katawan natin ang mahaluan ng tubig or mahaluan ng tea, water, soup, juice, coffee, soft drinks, beer, tequila, or hard drinks, soft drinks. And soup is also liquids. So once na malagyan po, mahaluan ng liquids ang ating gastric juices at gastric enzymes, ay bababa na po yung kanilang potency. So pag sinabi natin potency, yun na ang level ng pagiging potent niya, ang level ng pagiging effective niya ay mawawalang bisa po or mababa po. Paano pag bumaba na yung level ng effectivity ng ating laway, ng ating enzymes, ating gastric juices? Siyempre, pagpasok ng pagkain sa ating tiyan or sa ating sa lalamunan pa lang, sa ating throat, diba? Sa tiyan, or pwede na rin sa ating small and large intestines. Pag pumasok na yung pagkain sa doon, sa area na yun, so sa part ng katawan natin na kung kailangan ay magtatrabaho po sila. Ang tanong ay saan na ba yung enzyme? Saan na ba yung mga gastric juices natin? Are they strong enough to break down food into nutrition, or ano sila? Or very weak po sila dahil namixlahan po sila ng any liquid? O diba mga masters, mga G, common sense lang po naman yan. Bakit po natin ginagawang explanation to the lowest level hanggang kahit na yung siguro yung mga elementary or mga bata, maiintindihan po nila. Kasi po kailangan natin i-disseminate ang information regarding po kung paano natin ayusin yung mga problema sa ating health. So ngayon, tandaan niyo po mga masters, mga G, ang lahat ng mga ginagawa po natin ay may cause and effect po yan, lahat ng mga ginagawa natin. So kumakain tayo, nagmamadali tayo, pag hindi natin ginunguya yung ating pagkain, ano kaya kalaki ang pagkain na pumapasok sa ating lalamunan at sa ating tiyan?
Pag hindi mo nginunguya yan, ay bilog-bilog pa yan. Big pieces pa po yan. O di ba pag big pieces yung pagkain na pumapasok sa tiyan natin, mahihirapan tunawin ng mga gastric enzymes, mga gastric juices yung pagkain. At the same time, mahirap lumunok, di ba? Pag lumulunok kayo ng mga pagkain na hindi siya nanguya, syempre bilog-bilog pa yan, malakas ang tendency, possibility na mabulunan tayo. Ayan, kaya sa isip natin, ay para hindi ako mabulunan, magbaon ako ng tubig. Lalagay ako ng tubig sa gilid ko. Eh, syempre, nagmamadali, pinupush na lang. Baka hindi nakainginunguya yan eh. Pag hindi pagkain, kakasubo lang. Mga after 2-3 seconds ay nurunok na. Ang tanong dyan, paano ba yung ma-process ng ating enzymes pag pumasok na sa tiyan natin yan? Kasi bilog-bilog po siya. At the same time, takot tayo yung mabulunan, kaya kumukuha tayo, naglalagay tayo ng drinks sa harapan natin. So it's either cold drinks, juice, water juice, tea, soft drinks, kung ano man dyan. Lalo na sa mga nagwo-work pa. O, di ba? So, pag ganyan, mahihirapan talaga i-digest kasi mahahaluan ng liquids yung ating tiyan, yung ating gastric juices, ay mawalang bisa po siya. Kaya yan mga masters, the reason why natin to is para alam nyo. And anong solution po dyan? Uminom ng tubig, di ba? Isang tasa ng maligamgam at as much as possible, iwasan po yung cold drinks. After that is maghintay tayo ng 1 hour. So 1 hour na yun, doon tayo mag-prepare, maluto or maligo. And then after 1 hour, kakain tayo and then chew your food really well. Really, really, really well. And of course, wait for 1 hour. And that's the time you drink again. So make sure you have a 1 hour interval. Alright mga masters at mga ka-G, hanggang dito lang po tayo at 12 minutes lang pala tayo. At I love you all. Kita-kits tayo sa ating Premier Marathon in a little while, 1 o'clock p.m. God is great! Yahoo!